So, a projectile is launched from a point O with initial condition shown. Determine the impact coordinates for the projectile. BO is 60 feet per second and theta 40 degrees. No? So, unang situation yan. So, yung unang situation, pwedeng ganito yung kalabasan. So, for example, dito siya maglaland. Tama? Yan yung first situation. So, yung next naman, dito yan maglaland. No? Yung next naman, pwedeng dito siya magland. Nasundan? So, ano yung mga condition dito na dapat nyo alam? No? Ito yung x natin. Sorry, yan yung y-axis natin. And then, meron tayong x-axis. Ito yung y, ito yung x-axis. Now, titignan nyo yung mga condition. Pagka dito siya nag-land sa ilalim, ito, point 1, yung color blue. So, ano yung coordinates natin dyan sa point 1? Ang coordinates natin dyan is distance x. Tama ba? And ano yung y natin dyan? Negative 40. No? Sir, paano pagka ang x mo dito? Ano yung mga possible value ng x mo dito? That is from 80 to 140. Bakit? Kasi 80 plus 60 yan, no? Magiging, pwedeng, kasi ano lang to ha, imaginary pa lang yan. Pwedeng nandito siya bumagsak, kaya parang pag ganon, sakto dito. Pero parang labo niyan. Or parang ganyan, nasa pagitan lang siya nito. Pwedeng dito lang siya babagsak. No? Next. Yung point 2 naman, saan naman siya maglaland? Ano yung x natin dyan? That is 140 and y. Ito yon. So, dito yun sa pader. So, ano yung possible na y natin dyan? From negative 40 to negative 20. No, kasi pwedeng negative 21, negative 22, negative 20, something, negative 30, no? Kasi pababa, no? Tama? Next. Para naman dito sa purple, ano naman yung next condition natin dyan? Ang y natin dyan ay negative 20. Ang x, yung x, no? Ano yung possible value ng x natin dyan? 140 greater than 140 up to 240, hindi, 240 ba? 240, no? May isa pa palang pwedeng paglandan. Dito. So, ano naman yung possible value natin dyan ng y? Pwedeng, ayan, basta sa pader, no? So, ayan yung mga possible value. Ngayon, gamitin natin yung initial velocity natin. So, ang BO daw natin ay 60 feet per second. And then the theta, 40 degrees. So, una, mag-a-assume muna tayo saan tayo maglaland. So, ano yung formula natin? Y is equal to x tangent theta minus gx squared over 2bo squared cosine squared of theta. So, sa tingin nyo, saan siya maglaland? Yung kulay green, yung purple, or yung blue? Purple. So, ano yung alam natin dyan na distance? Yung negative 20. Tama? So, ibig sabihin, kapag ginamit natin yung negative 20, dapat ang masasolve natin na x ay nasa pagitan lang nito. Kapag wala siya sa pagitan niyan, mali yung assumption natin. Na-gets? Nakakasabay. Nakasabaw. Alam niyo yun, yung prop na yun.
Nakasabay. So, y, anong gagamitin natin? Negative 20. So, ito, purple muna. Yung purple condition muna tayo. Negative 20 x tangent 40 minus 32.2 x squared over 2BO 60 squared cosine squared of 40. So, pwedeng dalawa yung value ng x na masolve nyo dyan. Isang maliit, isang mas mahaba, no? So, lagay yung value nasa pagitan ng 140 and 240. So, pag mag-shift solve kayo, edi gawin nyo 130. Edi ibig sabihin, bumagal yung shift solve. Sige, pwede, sige, sabay-sabay. May nakakuha na daw dito. 130. South 130. Edi ibig sabihin, mali yung assumption natin. Tama? So, ano naman yung i-assume nyo? So, mali. This is 130.251. So, ako naman, ang i-assume naman natin is yung color green. So, ibig sabihin, mali pala siya. Si purple. Not okay. Oo, parang ako. Charing. So, sa green naman tayo. No? Guys, nasa green. Sa green. So, yung green, ang alam natin na value, x is equal to 140. So, dapat, kapag ang makukuha natin na y, ay from negative 20 to negative 40. Okay, so, substitute lang natin. Ano yung y? X is 140 tangent of 40 minus, hindi nyo na i-shift solve to, ha? 32.2 pa. No? 32.2. Baka i-shift solve nyo pa to, ha? Over 2 times 60 squared cosine squared of 40. So, magkano yung y? 8. So, ayan. Tama, no? Nasa loob nasa pader. Ay, sa pader pala siya to. Tama, no? Ay, defeat. So, ito yung correct answer. Correct. Nuggets, naintindihan na kung bakit doon naglalan. So, bakit hindi doon naglalan? Nuggets. Chicken. Nuggets. Nuggets. Chicken. Nakasabay? Nakasabay. Try naman natin yung 80, 85, and 15 degrees. Sir, paano naman yung 85, 15 degrees? So, ang velocity na nun is 85 feet per second and theta 15 degrees. So, nakita ko na parang mas bumilis, di ba? Parang imagine niyo, ay bumilis na siya. Tapos lumiit pa yung theta, no? So, parang sumirit siya ng sumirit. So, ang gagawin ko, saan ko na siya i-assume? Sa may purple na, no? So, purple. So, gamitin natin yung formula uli. Ano yung y natin? Negative 20 is equal to x tangent 15 minus 32.2 x squared over 2 times 85 pala, sorry. Thank you. 85 squared cosine squared of 15. So, magkano yung x? So, dapat ang x mo nasa pagitan ng 140 to 240. Ha? Maglagay ka ng value from 140 to 240. Baliktad pala ako ng condition dito.
Magkano? 163.4. 163. Pasok. 240, no? Ibig sabihin, nasan siya? Nandito lang, di ba? So, tama na i-assume nyo. Therefore, ang y natin is negative 20. Nagets? Sa purple, ito? 240, 140. Ito yung 240, no? Simula dito hanggang dun sa pader. So, nagets kung bakit naiintindihan na ako sa naglalaan. Hmm? Eh, sayang naman. Tama naman. So, medyo malabo lang yung drawing. Lagyan lang natin ng distances. Alam ko bago na calculate. Okay. Next. A fireworks show is choreographed to have two shells cross path at a height of 160 feet. So, dito 160 dito daw sila nag-cross. At an apex of 200 feet under normal weather conditions. So, ano ibig sabihin ng apex? Yung pinaka mataas na point, no? Yung tuktok, no? That is the highest point. So, ano yung alam natin dito? Yung BF squared dito is 0. BFY squared, 0. If, tapos sinabi under normal weather conditions. So, kapag under normal weather conditions, so hindi natin kino-consider yung mga force, no? Yung mga air resistance, ganyan. So, parang kinematics pa rin. If the shell have a launch angle of theta is equal to 60 degrees above the horizontal, determine the common launch speed, BO, for the shells, the separation distance, D, and the time launch from launch at which the shell explode. Ala, sir, paano na to? So, ano yung pwede natin gamitin? Yung Y, no? Kasi, ano yung alam natin? Yung BOY, di ba ang BOY is equal to BO sine of 60, no? Kasi BO sine theta yan. So, gamitin natin yung vertical distance kasi ito yung alam natin, no? So, BF squared, di ba BFY squared is equal to BOY squared minus 2GS. Ano yung S natin? So, ang final velocity 0. This is BO squared sine squared 60. Tama? Minus 2 by 32.2. Ano yung S distance? 200. So, magkano si BO? 2 times 32.2 times 200 divided by sine 60 squared. Then, take the square root. 131 feet per... Nag-shift solve kayo? Shinip solve nyo? Oh, kalalaking tao, nag-shift solve.
body. O hindi naman siya siniship solve. Mas madali siya, no? Para hindi kayo nag-ship solve, di ba ita-transpose nyo lang naman to? E di gawin nyo, multiply nyo to, tapos divide nyo siya dito, tapos square root ng answer. Nag-ship solve pala kayo, ha? Kalalaking tao. Last down ka ba ko eh? Oo, kabaklaan. Namin rumawan yun, grabe. Kinopya ko lang naman. Next. Ito, madali na to kasi meron na kayong initial velocity. May mga distances na. So, hinahanap separation distance din, no? Sir, pwede na tong gamitin yung formula natin kasi di ba ito na siya? Tama ba? This is distance over 2 kasi symmetrical naman. So, pwede mong gamitin si y is equal to x tangent theta minus gx squared over 2bo squared cosine squared of theta. Ano yung y natin gagamitin? 160. X is d over 2. Tangent of 60 minus 32.2 times d over 2 squared divided by 2bo. Okay, meron tayong bo 131.047 squared cosine squared of 60. Again, solving ship solve. Nag-ship solve. Kalalaking tao, nag-ship solve. Sige, maging badig na lang ako. Okay na ako doon. 255 3, 2, 1 feet. Oy, feet lang, distance yan. Next, para sa time, pwede nyo nang gamitin dito yung vertical distance pa rin. Di ba? BFY is equal to BOY minus GT. So, ang BFY 0, ang BOY is 131.047 sine of 60 minus 32.2 times t. So, the time travel is 3 point diba? Ayan, so kung kabisado nyo lahat ng formula, no, mapapaikot-ikot